Hi everyone! For today's video ay gagawa ako ng chocolate moist cake na isa sa mga pinapa-order ko dito per tub or pwede ring customized cake. Wala pa naman nag-i-inquire kung magkano yung customized cake ko kasi hindi pa nila nasusubukan. Kaya ang pinapa-order ko dito ay yung per tub lang kasi mas mabilis din siyang ibenta. Dito sa aking chocolate moist cake ay nakailang trial ako na i-testing yung cocoa powder na gagamitin para sa recipe na to kasi pag dito sa ibang bansa hindi mo sigurado yung mga klase ng cocoa powder na masarap at maganda gamitin para sa chocolate moist cake. Bale, nakatatlong klase ako ng cocoa powder bago ko nakita kung ano yung magandang gamitin para sa isang moist cake. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga nagamit kong brands. So, hindi naman to sponsor at basta kung ano lang din yung available that time na nagamit ko kasi usually sa grocery lang ako bumibili. Pero ngayon nalalaman ko na yung mga tindahan ng mga cake store or cake supply dito sa lugar ko. So yung unang ginamit ko na brand ay yung Dream. Okay naman siya, maganda siya gamitin kaya lang medyo pricey. Tapos yung pangalawa naman na ginamit ko, cheaper pero per kilo siya. Tinatawag nila dito na Malaysian cocoa powder pero hindi siya gaanong maganda para sa mga chocolate moist. Pwede siguro siya sa mga cookies. Hindi ko pa siya na-try pero sa cake lang. Pero hindi ko siya mare-recommend kasi yung texture niya ay ano bang tawag dyan? Medyo makapal na dry. Alam mo yon, basta hindi siya maganda sa chocolate moist cake. Tapos yung last na brand naman na nagustuhan ko para sa cake is yung Spanish cocoa powder. Kaya lang medyo may kamahalan, nasa 70 pounds yung 1/4 kilo lang niya. Okay na rin compared sa Dream na brand kasi mahal din yung niya, mas mahal din siya. Dito sa aking chocolate moist cake, kung napansin nyo, hindi na ako naglagay ng vinegar kasi yung ibang mga naglalagay sila ng vinegar para mas malambot yung kanilang chocolate moist cake. Pero sa akin, hindi na ako naglalagay ng vinegar kasi ang nilalagay ko ay yogurt. Tapos dinadagdagan ko na lang siya ng fresh milk. Tapos hindi na rin ako gumagamit ng butter dito. Ang ginagamit ko usually sa mga cakes ko ay oil. Vegetable oil, corn oil, kahit sunflower oil, okay yung gamitin para sa mga cakes. Tapos naglagay lang ako ng chocolate pudding as a filling at saka as ganache na rin para parang sauce na rin niya. So, kinamay ko yung cake pero I make sure na naguhugas ako ng kamay kasi ayoko rin naman na malagkit yung kamay ko habang gumagawa ako nito. At para sa ating toppings, nagtutunaw lang ako ng chocolate at saka yung ating caramel sauce, inilalagay ko lang yan sa top as decoration. So, para maganda naman yung ating presentation pag binenta natin yung ating mga cakes in tub.